What's up, guys? Welcome back on Top, where we talk about anything and everything on top of my mind to the bottom of my heart. This is G on Top. Ayun, what's up, guys? Welcome back sa aking podcast. Nakikita nyo naman, parang iba yung setup natin ngayon. Yun ay dahil andito tayo ngayon sa tuktok ng Araneta Coliseum. So, today, it's currently our technical dress rehearsal. Nagsiset up ngayon ng stage para sa aming upcoming 3-day sold-out concert na Stardust. Ito po ay ang major solo concert ng Cup of Joe. And we're very excited kasi bukod sa it's part of our 7th anniversary celebration. 360 yung setup natin ngayon. So, excited kami ipakita sa lahat ng jowas yung mga prepare namin for the last few months. And ngayon, I'm so thankful kasi makakasama ko ngayon ang aking mga kabanda, and very momentous to for me kasi kami yung magkakasamang pinangarap to kung ano man yung nakikita nyo sa likod ko. And I'm very thankful na nagkaroon kami ng time to sit down and talk about our emotions. Kumbaga, we're here to talk to each other during the calm before the storm. And ayun, let us all welcome my Joas, Cup of Joe! Tcharan! Ito na sila! Hi! Guys, introduce yourselves. Hi, I'm Sen. Hi, I'm Rafa. I'm CJ. I'm Gab. And we are Cup of Joe! And we are here on top of our home for the next 3 days, guys. Araneta Coliseum. Yeah. Yee! Congrats, guys! Let's start off with how you feel right now. We're about to have our second major concert dito sa Araneta. One word lang. One word. One word. Magical. Unbelievable. Really? Sweating. Nerve-wracking. Oh, hindi rocking, ha? Wrecking, ha? Kasi nare-wreck yung nerve mo. Pero ayun, alam nyo guys, it's been a long journey papunta dito. Di ba? Like, sobrang... Layo ng QC. Oh, layo ng QC. Tsaka parang, alam nyo yun? Hindi ako sanay. Hindi paano ako ka ba sanay. normally? Parang hindi ka ganito normally sa mga ano mo eh. So kasi nga, we're on top right now. Yeah. Like literally. Oh. Nandito tayo on top of Araneta. Yeah. Pero sa mga hindi po nakakaalam, sobrang hirap nung naging journey namin going to where we are right now. Yeah. Like, hindi namin akalain na maka-hold kami ng ganitong klaseng concert. Kita nyo, 360. Can you believe it, guys? Oo. Oo eh. Hindi, kasi andito na tayo. Pero gusto kong mag-flashback muna tayo 7 years ago. I wanna ask, first? CJ first. Ano yun? CJ. Yes. Ano yung pinaka-first memory mo ng big performance natin as a group? As in, nung time na yon, yun yung kinoconsider mong pinakamalaki. Ba't ka natatawa? Sa atin? Oo, sa'yo. Parang pare-pares kami. Anong level ba yan? Like school level? Yung hindi ako mapapahiya. Yung hindi tayo mapapahiya. Yung lang, parang cutesy moments lang. Okay. Ano ba yun? Ano tinutukoy niyo? Wala na. Ang ganun, di ba? Hindi. Parang wala akong ibang memory dito. Siguro sobrang Ay, lapit mo daw. siguro sobrang big na sa akin nung time na nagpo-perform tayo sa mga sa mga events natin sa school dati. Kasi
Parang ayun lang yung ayun lang yung pinaka mataas kong dream kumbaga dati nung nag-i-start tayo na gusto ko lang mag-perform as a band ganun. Tapos jamming lang sa school. Kaya para sa akin nung mga moment na yun, sobrang kabado ko. Kaya kapag magpe-perform tayo, sobrang binibigyan ko ng time noon sa school. Kahit yung point na kahit may quiz ka, minsan inuuna mo na tugtog. Wala Ganun. naman tayong pake sa ACADS nung time na yun. Or ako lang ba yun? Baka Ako ikaw lang lang siguro. Hindi, yun. Sobrang big na sa akin noon. Kaya nga. Pati yung mga maliliit na events natin dati. Oo. Di ba? Yun. O ikaw. Ikaw. Hindi, yung sa akin, personally, ang pinaka dati feeling ko parang big na performance natin nun. Naalala niyo yung first time natin mag-perform sa sa may school, yung sa may stage, yung sa may yung sa labas. Naka-yellow ako. Oh, yung naka-yellow ka, ako naka-orange, tapos si Rafa naka-red, naka-checkered na red, ganun. Tapos Kasi- si Sen naka-gitara. Oh, tapos naka-gitara si Sen. Damn. Kasi yun yung ibang banda nun, pino-perform nila parang mga cover songs na tapos 2-3 ata kino-cover na. Tapos tayo, isa lang, yung lang. Ang kapal na mukha Oo, namin. first time Nag-original kami. First time Isang namin original ipa-perform song. yung nag-iisang muli nun. Tapos wala pa tayong rehearsals, ganun, hindi pa natin Pati nare-record. gamit. Wala pang structure yung, as in yung full song, Wait lang, ganun. hindi pa ba na-release yung Hindi nag-iisa? pa. Ang title pa lang nun ng nag-iisang muli is Nag-iisa. Nag-iisa. Mm. Yun yung performance natin na sumikat. Kaya Oo. tayo nag-record. Okay. Eh, di ba ganun. kumanta ka rin ng Yellow nun? Hindi. Hindi, wala. Iba ba yun? Iba yun. Oh. Iba pa yun. Yun Iba pa yun. yung maliit na tent. Oo. Nalala niyo yun? Mm. Yung tent ng Glee Yun yung Club. yellow. Yun yung parang Ah, event na. yung kasabay nung This is Gospel. This is gospel. Oo, Yun. Iba yung, yun, naalala ko yun kasi first time namin tutugtugin yung Ganda nung nag-iisang huli. performance. Tapos, Pero iba din yung Tapos- iba din ba yung nasa tayo? Yung nasa covered court tayo? Iba pa yun. Iba pa Yung yun. may mask, yung Iba may pa mask. yun. Yun yung after nito rin. Yung Yung may nag-cover tayo ng Remember Yung, Me. yung may nagbubunas sa inyong dalawa ni Rafa. Sila Ronan. Ronan. I remember. Yun yung parang sa akin parang pinaka nerve-wracking. Wrecking. Nerve-wracking. Kasi first time mong tutugtugin original song tapos kayong banda lang yung nakakaalam nung song na yun. Tapos hindi mo alam kung anong reaction ng mga tao, kung maiinis ba sila or mag-enjoy sila. Ganun. Kaya yun, parang yun sa akin yung kinakabahan ako na performance. Ikaw. Hindi, yung sa akin, yung first gig natin, yung concert for ako sa Oh, yun. Yung Sobrang cafe ba laki yun? na. Hindi. Hababite. Hababite. Hababite pa yung Session. pangalan. Ngayon, parang Korean barbecue na yata doon yun. Totoo ba? Oo, Oo, naging wala Korean na. barbecue Wala na. na. Kasi naalala ko, yun yung time na na-release na ba natin yung Cinderella nun? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Tapos pero nasulat na rin natin yung Sagada tapos Hayaan. Tapos first time nating pinerform yung 4 na song natin Oo, na yung classics na yun. na sariling gawa natin. Tapos nagulat ako na as in napuno yung venue. Oo. Tapos sabi ko, Oo. grabe, may mga may mga gusto palang makinig sa atin i-perform natin yung mga originals natin. Sabi ko, grabe. Tapos parang nung time na yun, feeling ko ang ano na natin. Sabi ko, Sikat, no? grabe, ito pala yung pakiramdam. Meron pa nga tayong brand endorsement nun eh. Oo, nakasuot pa tayo ng Meron Pare-pares pa kaming kaming t-shirt. Meron pa kaming clothing line endorsement, no? Tapos naalala ko dapat, Pangit pala pag pare-pareho tayo. Tapos kami sasaya. tapos dapat brown yung damit natin. Dapat brown yung brown jacket Oo. siya. Tapos, okay na yung jeans. Nag-ukay pa tayo nun eh. Nag-ukay pa ako, crop top na brown. Pero grabe, Halata. sobrang Yung mga ukay pa natin. Doon Doon pa. Halata na pala. pero sobrang nakaka-proud yung moment na yun. Sobra. Kasi Actually, puro originals. Tapos, doon din yung parang isa sa mga pinakaunang time na sumasabay sila sa nag-iisang muli, kumanta. Oo. Kaya, Oo. yun talaga Yun. sa akin. Oo. Ang OA ko nun kasi Kasi hindi pa yun na-record at that point, Hindi. no? Wala pa. Nag-iisang muli meron. Nag-iisang muli meron na. Ah. yun yung OA moments namin. Maarte pa kami nun kasi
bago namin i-start yung song, okay lang ba sabay-sabay tayo sa chorus? Oo. Tuloy na. So, naalala ko yun, tapos tumalikod ako. Ay, iyak ako, guys. Wow. Kala mo, 17,000 audience. Pero ayun. Tapos ang haba pa ng leeg natin nun. Haba pa. Ang ninipis. Ang nipis. Tapos buhok namin dito. Oo, 2x3 Dos Catholic malinis. school. Dos sa gilid. 2x3. Dos sa gilid. Tapos naka-wax pa lahat. Ganyan. May balbas pa si Gian. May balbas pa ako. May bigote pa ako May pa nun. si Gian. Yes. Yung hindi matanggal-tanggal na Hindi bigote. matanggal-tanggal na bigote. Yung buhok Tigos ko natin lahat dun. naka-slick back. Di ba? Ay, sino ba yung nag-ano sa atin nun? Si Bryle. Ate. Si Bryle. Nag-invite? Ay, nag-invite. Si Patrick? Oh, si Patrick. Beatbox. Si Patrick. So yun. Siya ba na beatbox na? Oo. Oo. So yun kaming... ano, Hindi pa si Akia. Hindi. So yun kaming anim ni Patrick yung tumutugtog nung time na yun. Tapos yun. Shoutout kay Patrick pala. Shoutout kay Kay Patrick. Patrick. Tsaka Siya sa... din si Patrick din yung tumulong sa atin na mag-record sa Cinderella. Yes, Oo, yes. yeah. Tsaka yung, syempre yung original member na wala na ngayon. Si Akia. Hindi, wala lang siya sa banda ngayon. Yeah, wala pero, siya sa banda ngayon, Nag-aaral pero- siya dyan. Nag-aaral siya dyan. Siya yung Nag-productor original siya. drummer Nag-doctor namin. siya. Ikaw, Sen? Feeling ko yung... Wow. Wow! Yung talagang malaking event natin. Feel ko yung FEU gig natin. Ay. Gets. Dahil kasi yung dito dati, yung sa MOR, event lang. Ano event, yun? Award show lang Ano siya. yung more? Anyway. Basta yun. Ayaw pag-usapan. Pero yung FEU kasi yung pinaka-first na legit na No? gig natin na ang daming tao na school na parang tayo pa ata yung hinanap talaga nila na gusto nilang kunin. Oh. Grabe. Drummer pa natin nun si Toby. Toby. Shoutout kay Toby. Ng Dilaw. Ng Dilaw. Drummer ng Dilaw. Ako, yung pinaka tumatatak naman sa memory ko, alam niyo yung event ng UP? Aling UP. Sa ano? Diliman? Hindi. Baguio. Yung sa Quezon. Ay, Quezon Hill. Quezon Hill ba? Quezon Hill. yung parang cafe din. Oo. Alam mo yun? Na nalasing. Ano yun? Nag-Ironman ako. Ay, yung... Anong pangalan nito? Yung... Anong event yun? Kasi yung sa ano, Arts something. sa yung event nung yung event nung org ko, yung ano, Pala, ay. yung setup. Suboy? Setup? Setup. Setup, yung Ayun. event ng org ko pala. Oo. Hindi, yun yung sa akin kasi first time ba natin magsama ng mga ano doon? Parang team? Or tayo pa rin yun? Tayo lang yun. Tayo pa rin yun? tayo lang yun. Okay. Oo. Okay. Toxic Ewan pa ko, tayo, parang no? very... Siguro, Toxic it has something to do with the vibe. Kasi parang may lights, Yeah. ganyan. Tapos parang totoong sound system siya. Hindi yung parang sa school Ay, na oo. ano lang. Yung sarili mong amp. Oo, Ganun. tapos ano ba yung setlist natin nun? Di ba nag-ano May tayo? video pa Hayaan ako sa nun eh. gada. Oo. Nag-iisang muli. May cover pa tayo Kahit- nun. Hindi na nga ng Oo, disband. Tapos, Tsaka, meron pa yung isa eh. meron pa, basta Basta yun. meron yun. May mga Nagko-cover pa covers tayo nun. kami. Tapos yun, wala. Memorable sa akin lahat yun. Kasi parang, as in, lagi tayong nakabihis, pinaghahandaan natin lagi. Di ba yung drummer natin, si Dwayne? Oo. Yun yung drummer namin si Dwayne. Ang dami namin naging Hi, drummer. Dwayne. Hi, Dwayne. Ayun. Pero ayun, that was way before nung, ilang taon kayo nun? 2018? Ay, 2019 pala. 2018 kami nag-start. 18 na. 17, 18. 17 Ako, kami ni 17 Sen. ako. 17 ka. Sobrang bata namin nun. And parang unti-unti na kaming nakapag-gigs nung time na yon. And dun nag-start sa akin yung parang hindi ako makapaniwala na parang maraming nahuhook sa ginagawa natin. No? Pero ever ba na-experience nyo yung gano'n? Yung tinatawag na imposter syndrome. Actually, hindi ko rin gets yun. Sinong may alam ng imposter Ano syndrome? ba yun? Alam ko yung parang, di ba? Parang Hindi ba masama yun kasi imposter? hindi mo deserve yung ginagawa mo, Feeling something like feeling that. mo hindi ka Parang hindi, yung ano oo. ngayon. Kasi hindi mo feel na parang dapat Wait. dito ka sa position na Quick to. Google search. Baka mamaya Hindi, ang alam ko nga dun parang yung, parang
parang feeling mo yung dating ikaw, para na siyang imposter, ganun. Wow. Parang hindi mo Sa- nakilala yung Dahil sa nangyari na yun. Hindi, Oo. parang hindi mo deserve. ganun. Well, based on my knowledge, Search mo. Tago mo yung cellphone. Imposter syndrome is when you've earned your place in the room, but your mind keeps whispering that you don't belong there, even when all the proof says otherwise. Siya parang hindi. And Sorry, cut. Sorry. hindi, pero aminin nyo, nung mga times na sobrang bata pa natin, tapos ganong levels yung mga recognition na natatanggap natin, nafe-feel nyo yung, shucks, bakit parang may iba pang taong mas deserving sa atin? Yeah. Tell us more about that, Sen. Well, okay, hello, mic check. Well, kailan ba tayo nag-start? Around 2018. 17, no? Ages 17 to 18. Years old. So imagine mo yun, 17 to 18, parang nag-release kami ng song, tas tinatawag na kami ng Viva for a signing and all. Tapos, ano to, nag-release lang naman kami ng song nung high school, ba't Di pa ganito? tayo graduate nun. Di pa kami graduate nun. Kaya, siguro, kung same din yung nafe-feel nyo, parang ang bilis. Parang deserve ba talaga natin to? Oh, CJ. Siguro na na feel ko yung ganong feeling sa imposter syndrome nung after nung release nung Nag-iisang Muli. Kasi 'di ba dapat remembrance lang naman natin siya. Tapos bigla siyang nag-viral, nakakagulat. I mean, yung feeling ko kasi noon, parang syempre, ang saya mo kasi biglang nag-viral. Kasi hindi naman basta-basta magkakaroon ka ng ganun opportunity, di ba? Pero parang nung time na yon, parang medyo hindi rin ako makapaniwala. Kasi trip-trip lang, di ba? Remembrance lang. Kaya, yun, parang doon ko siya na-feel. Tapos, excuse me, after nun, parang medyo hindi siya doon natapos di ba? Parang, yun nga, after ilang weeks, may nag-reach out sa ating label. Tapos, after nun, dami pa rin nangyayari, di ba? Kahit na nag-aaral pa tayo nun. Pero medyo timing naman kasi graduating na kami nun sa high school. Kaya medyo sumasakto din yung panahon nun. Tapos, yan, tuloy-tuloy na hanggang sa mag-college tayo. At Yes. nag-aaral tayong mabuti, di ba? Oh. So, nagsasabay-sabay natin lahat. Tapos, parang din may doon sa part na yon doon sa part na yon nung college tayo, parang mas umano siya, mas bumigat yung feeling na yon, yung imposter syndrome kasi feeling ko hindi namin nabibigay lahat ng ng pwede pa naming ibigay ng mga panahong yun. Kasi syempre hati yung oras namin, yung yung focus namin, merong yung iba nakafocus. Guys, may quiz kami bukas, ganito ganyan. Tapos mga early days ng college namin, nung mga panahong medyo nagpipik na yung name ng band, siguro mga malapit na kaming mag-graduate ni Gab nun. Okay. Diba? Oo. Yun, medyo dun ko siya na-feel na parang hindi best yung nabibigay namin talaga kasi ayun yung time na dapat sobrang pinupush na namin lahat pinibigay na namin lahat. Yun, dun ko siya na-feel. Ikaw ba? Ano ulit yung imposter syndrome? Sorry. Yung Parang hindi ka belong or deserve yung... parang may nagwi-whisper. Wow. Ginaya ko lang yung search. Parang may nagwi-whisper sa'yo na, ay, hindi mo naman to deserve. Pero, andito na lahat sa harap mo. Tignan mo nga yan, Andyan ka Actually, bukas, nasa likod ko. Okay. Nasa likod ko ngayon. Okay. Wala sa harap. So, mali yung definition. Yeah, oo. Kailan So, mo hindi na-feel? ko pa i-consider yan kasi sa likod pa naman. Wala pa sa harap ko. So, ayun. Siguro... yun? Yung parang ganun kay CJ. Actually, from the start nung band, ganun. Nung nag-release tayo nung Nag-iisang Muli, doon pa lang na-feel ko na. Kasi parang
lalo na nung high school, feeling ko yung mga kasama natin na mga bands doon, feeling ko parang mas deserving sila eh. Yes, actually, super talented Oo, nila. super talented nila, ganun. As in, feeling ko sa akin, sobrang layo ng talent nila sa akin. I mean, sa akin, ganun. Parang yun sa tingin ko, sarili ko, mas deserve nila yung, yung makapag-release ng song, ganun. Makapagsulat ng song, ganun. Kaya parang dun pa lang, nag-start na yun, yung imposter syndrome sa akin. Tapos habang tumatagal, ako kasi parang, para akong mag-improve, ganun. Parang dinadown ko yung sarili ko, ganun. So parang, sabihin ko na, ako yung may achievement, ganun. Sabi ko, feeling ko, hindi ko deserve yun kasi kulang pa yung skills ko, ganun, or yung alam ko sa something. Kaya parang, ayun din, parang naging habit na rin yun sa akin na kada may achievements, ganun. Parang hindi ko siya natitake fully kasi iniisip ko na hindi ko deserve, ganun. Kaya yun, parang hanggang ngayon rin naman, ganun pa rin. So, pero naisip ko na lang na kung ako hindi ko deserve, yung band deserve niya. Ayun. Kaya yun, thank you Joas, and thank you band. Thank you, band. Thank you band. Ikaw? Kaya kanino ka bumaba? Ako, until ngayon, meron pa rin ako yung imposter syndrome. Kasi parang, there was a time na na parang nasanay ako na parang background player sa buhay. Parang ganun. Na okay na ako sa yung papasok sa school, aral lang na mabuti. So, yun, parang ganun ganun yung plano ko, mag-graduate, kuha ng trabaho, ganun. Tapos parang, lalo na pag lalo na mga sinuna nating award show, ganun. Tapos yung akyat tayo, ganun. Tapos nabihisan tayo. Tapos parang, yung feeling ko na like, yung utak ko napunta yung consciousness ko napunta sa katawan ng iba. Oo. Na parang, hindi naman to kasama sa initial na plan ko sa buhay, tapos ngayon nandito na ako. Yung ganun. Pero hindi naman naalis dun na like kung gano'n ako thankful sa kung nasaan tayo ngayon, ganun. Pero andun pa rin kasi siya hanggang ngayon nasa likod ng utak mo na na parang yung kuminsan yung dahil din sa doubts mo ganun na inisip mo, ay naswertehan mo lang siguro kaya nandito ka, yung mga ganun. Kaya kuminsan struggle din sa sarili na yung kung makakontento ka ba sa mga nagawa mo, kung maging contented ka ba, maging pagyayabang na ba yun para sa iba, yung mga ganun. Right. May balance. So, kuminsan parang, yun nga sabi ni Gab, dina-downplay ko rin sarili ko. Kasi feeling ko, yung nagawa ko, hindi proportionate sa kung nasaan na tayo ngayon sa industry. Parang ganun. Pero, yun, parang ang humihila din sa akin sa pit na yun is yung syempre kayo, na minsan yung mga joke natin na will not be mentioned. Hindi, honestly, yung mga ganun nakakatulong sa akin kasi pag yung feeling ko parang masyado akong binababa sarili ko, nandyan kayo para ako na i-remind na mayabang na tayo. Yun na rin imposter. So okay lang yun, na so, okay nire-remind ka namin. Pero hindi na nila malaman ko. Tapos parang yun, kung like yung inaano ko na lang, kung yung mga jowas, yung mga fans natin nainiwala sa atin, bakit ako hindi ko kayang maniwala sa sarili ko? Parang ganun. Kaya laking pasalamat din na yung nakikita ko sa like tuwing gigs na andun like si umaga pa lang andun na sila. Inabangan pa nga tayo sa airport. Inabangan pa tayo sa airport. Kuminsan sa lobby pa ng hotel sa Sa bahay nga Galit. Na-appreciate namin kayo, pero sana wag yung gano'ng extent. Pero yun. Wag nyo na bagurin yung sarili nyo, guys. Constant battle, pero yung andun pa rin yung war, pero feel ko yung most of the battles with imposter syndrome na panalunan ko na. Parang gano'n. Actually. Uy, okay yun. I-notes ko ngayon. Okay yun I-notes ko ngayon. Ako kasi, wala nagtatanong. Hindi, ako rin. Ikaw, Gian. Hindi, marami rin talaga yung times na dina-downplay ko yung sarili ko and yung capabilities natin na sa band. Tapos, syempre, the past months have been very crazy. Lalong-lalo na alam niyo yung time na halos everyday, parang may record tayong nabibreak.
Yun yung parang sobrang once in a blue moon mangyari. Yeah. Tapos, never kong na-imagine na Cup of Joe yung makikita kong pangalan dyan. And, syempre, we receive certain criticisms which helps dun sa pag-downplay sa atin. Natin sa sarili natin. Pero, I cope up with that thought gamit yung nakikita ko sa inyo, mga kabanda ko. Kasi, alam kong hindi lang ako yung nagda-doubt sa sarili ko, kayo rin. Pero, never nawala sa isip ko yung fact na tayong 5 collectively hindi natin sinukuan yung pangarap natin. Diba? Totoo naman eh. Kasi, diba, ganda. Quotable. Yeah, Quotable. Okay. Kasi, na-build natin yung stage na to. Wow, hindi tayo yung nag-build. I mean, figuratively. Sila kuya. Na-build natin, sila kuya yung nag-build. Pero yeah. na-build namin yung stage ng career namin na to during a very crucial time in our lives, individually and as a group. Kasi we had to juggle studies with Cup of Joe. And sobrang nahirapan tayong gawin yon. So, half of the band had to give the other one up. Kaya, extra props sa inyong dalawa kasi natapos nyo. And extra props sa atin kasi sakit natin. nun eh. Hard decision. Hard decision yun eh. Pero, ilang years pa bago tayo graduate? pinatahimik. Ako nagsasalita. Ako nagsasalita. One sem na lang to. Kami ni 1 Sen, year. 2 2 years. years pa. Plus boards para maging legal. Pero ayun, I think every rejection is a redirection. Nice answer. Cliche quote yun, pero totoo yun. Diba? Ano? Ba't ka kumakanta? Bukas pa yun. Hindi, after Stardust naman na playlist. Nagustuhan niyo ba yun? Yeah. Anyway, ayun. I'm just proud of you guys. Congrats. Palakpakan niyo sarili niyo. Ang init na kasi eh. Yun yung ano, bottom line. Proud ako sa inyo kasi imagine nagawa nating 2025 yung year natin. Naakala natin sobrang layo pa from the time na ang dami nating sinacrifice. Grabe. Akalain nyo yun. Inawardan tayo ng Araneta. Akalain nyo yun. Ano? Wow! Ano yan? Oo nga. Grabe, nagulat ako nun sa concert. Tapos Diba? bigla silang bigla tayong Kasi in-awardan bigla sa tayong concert. pinatigil. Kasi Oo. tayo yung first OPM artist to sell out 5 days in 1 year. Wow. Surprise! Gusto ba? Oh, yes. Surprise na lang. Wow! Wow! Oh my God! Okay. Actually, nagulat ako nung pumunta sa stage si Mrs. Araneta. ni Mrs. Tapos si Mr. Araneta. Wala nga akit sa stage. Wala ba? BTR lang yun. Okay, sorry. Si Mr. Coliseum. Si Mr. Coliseum. Kaya nung kinasal sila, pangalan na niya. Araneta Coliseum. Galing niya talaga, no? Ang talino talaga. So, ayun. Ayun, mangkati ng paa ko. Ano masasabi? Anong masasabi ng paa mo? Mangkati. Hindi, ganito na lang. Anong masasabi nyo sa isa't isa whenever pumapasok sa isip natin yung pagiging imposter? Wala eh. Wala. Okay. Wait lang, may tanong ako. Ba't kasi impostor ang term? Kasi you feel like you're living life through somebody else's body. Gets. Wow. Tama ba yung ganong Parang medyo may okay. Parang hindi mo deserve. Ang Parang gets ko ganun yan. Parang hindi mo deserve. kunwari, na full of mga In a full of. top na musicians, nakasama ka naman doon, feeling mo, hindi ka Okay. hindi ka belong doon. ganun. Oo, parang So parang ganon. imposter ka doon sa ano na yun. Parang Among Us. Parang ganun. Ikaw yung Ikaw yung... dance events. Oo. To build on everything you guys said. Feeling ko, medyo dina-downplay natin yung sarili natin at times dahil nakita natin kung saan tayo nanggaling lahat eh. Like, kung gaano hindi pa ganun kagaling magsulat, tumugtog ng instruments, kumanta.
parang na-witness namin lahat yun. Tapos through the years, slowly nag-improve. Pero at the same time, kami pa rin yun. Parang ano yung ganong perspective. Tapos habang tumatagal, we go to venues with artists na are already considered legends and are already established sa industry. Tapos makikita mo, si artist na ganito. Tapos makikita mo yung pangalan mo dun. Then parang, wow. Deserve ba talaga namin yung ganun? Yung something like that. Right. Ang mensahe ko lamang ay hindi, kasi parang hindi sa pagmamayabang Hindi, parang Sorry. hindi sa pagmamayabang. Disclaimer. Hindi, parang kasi kung nasaan tayo ngayon, nakita ko kung gano'n natin kahirap trinabaho yun. Like yun nga, yung sabi ka kanina, ang dami nating sinacrifice, mga Tapos ang dami talaga nating hours na pinut into this. May mga times nga na hindi na tayo natutulog. Right. Yeah. Kasi yun. Kaya parang, yun siguro, yung mga times na feel natin imposter tayo, alalahanin natin na we did the work talaga. And yung mga times na ganito rin, kailangan natin sabihin na we deserve to be here. Kasi, yun nga, andun yung passion naman natin. Right. Andun yung trabaho. Andun yung willingness natin din to grow and to learn and para isipin na hindi pa ito yung final form natin. Yes. Parang, we have we have so much more to offer. And, yun, pag nandun kasi yung willingness to be better and yung thought mo na hindi ikaw yung best pa. Parang tutuloy-tuloy pa rin tayo mag-work hard and ma-achieve yung gusto pa nating ma-achieve in the future. Ganun. Yeah. And if hanggang ngayon nagkakaroon pa rin kayo ng doubts, look behind you. Super zoom. What a stage. Wow. Nakita ba yan? Oh, yata. You. Yeah! See? Lahat yan. Pagod na. Kasi no oras Stress na. Hindi. Stress na sila. Lahat yan binibuild para sa concert natin. Akalain nyo yun. Congrats, guys. Kaya nga Ano ang gists nyo for today? Mainit sa Actually wala. Actually, parang wala akong natutunan Meron yan. Dapat meron. Wala Wala talaga, Wala no? talaga Hindi, meron yan. Hindi. Actually, May Ay, si Direk. si Direk, sorry. Hi, Direk. Doon po si Direk, Pao. Yes, direct. Ayun si Direk. Are you okay if the drums are here? Yes. Yes. Yes, Direk. Okay. See, no problem. What else? What else you guys want? So, saan po yung dalawa pang session is other side? Other side, yeah. Okay Yes. So, parang diagonal sila. Ay, magkano? Yeah. May dito, meron to. We have to spread it out. Triangle. Yes, please. Yes. Perfect. Say you're spread out here also. Oh, kasi tayo spread out naman. So, Yeah. technically magkakasama-sama pa. We solved a bigger problem for us kasi we were problematic with the choir and then now we can put the drum set of Jada here since papaklasin siya. And then, dyan na po yung buong choir all throughout. Okay. Nice. They can come Yes. up for, Yeah. Highlights. Nice. but they can at least they have this. Yes, Direk. Yes, Yes, direct. Ba't naka-mic pa ako? Ako nga rin eh. Ba't parang dito yun? Direk, what a visionary. Kaya- Yeah, like, hindi mo kang 3 hours delayed, direct. Pinaalala pa. Parang si Picasso na nasa. Parang si Picasso. Any other orders? Actually, parang yun lang naman. Ay, nako. Yun lang. Parang yun lang, direct. Congrats! Mamaya, Direk, baka meron. So, Stay tuned. stay tuned, Stay Direk. tuned. Ayan na, gists na. Gists with the G. Oh, dali, tuloy mo na Ay, yun. sabihin ko. Ayun, parang, same din dun sa sinabi ni Rafa. Parang, lahat tayong lima na-experience natin yung ganon, yung imposter syndrome. Pero, syndrome. Ayun, na-experience natin yung imposter syndrome. Yung feeling natin, hindi natin deserve ganon. Parang di tayo proud sa sarili natin. Pero, ayun, parang tingnan mo naman yung yung nasa likod natin. Diba? Ganon. Di pa tapos. Tapos tingnan mo yung sa tabi natin. Mga seats, tapos punong-puno ng punong-puno ng ng fans natin, ng mga Bukas, jowa. oo So, parang tingnan mo yung na-build natin as a group.
as friends, ganon, na high school students. Tapos, parang, gets naman. Parang sa individually, yung skills and yung parang knowledge sa music, ganon, sa talent, sa ano natin. Parang, ano siya, parang okay lang na magkaroon ng imposter syndrome dun. Pero, yung fans natin, yung team na kasama natin, parang tingnan mo yung na-build natin sa natin, sa talents natin na parang ina-underwhelm natin, ganun. Kaya yun, parang be proud, guys. Ayun. Ikaw, anong gists mo? You gist. Whoa. What a reference. What a reference. Ito. Grabe, yan Mga OG yun. Doon ka pa rin. Grabe ka, G, ah. Doon ka pa rin tambay. Kaya pala, Sorry. G, ah. Sorry. If there's one thing na natutunan ko from the term na impostor syndrome, siguro mako-correlate ko siya sa learning process. Wow. Kasi feeling ko yung feeling na yun, yung nafe-feel natin na imposter syndrome, na feeling natin na hindi tayo dapat nandito sa pwesto na to ngayon. Parang ganun. Feeling ko it may take some time talaga para ma-realize natin and let that sink in. Kasi yung feeling naman natin na yun, parang natin siya ma-heal natin siya, kumbaga, kapag pinabayaan natin through time na mapa-realize niya sa atin kung bakit tayo nandito ngayon, kung ano yung mga yung ba't need natin yung mga sacrifices natin dati, ganun. Parang time talaga yung magpapatunay and mag-remind sa atin kung bakit tayo nandito ngayon. So, feeling ko, talaga, normal yung nafe-feel natin, valid lahat. Kaya, yun, parang lahat ng nangyayari ngayon, part pa rin ng learning process natin. Kaya, katulad nung sabi ni Rafa kanina, parang, yun, na-enjoy natin yung bond natin na nagsimula sa mga sa trip-trip lang, dami na nating pinagdaanan. Lahat yun part ng process natin. Kaya feeling ko yun talaga destiny rin siguro na nandito tayo ngayon, mga nangyayari sa atin. Wala, ang saya lang kasi magkakasama tayo through that learning process. And okay lang na may ma-feel tayo ng mga doubts sa sarili natin as long as nandito tayo para sa isa't isa. Yun. Love you, be. Love you guys. Love you guys. Uy, kayo pa! Ay, shit. Hindi pa kayo Wala pa. tapos Ako tapos. Medyo Ay, tapos na ba nahirapan sila? ako dun Ay, tapos na pala sila. Tapos na ba? Love you guys. Love you guys. Ako yung hindi na nag-gist. Ikaw. Wala ka. UGs. You're just... Hindi, tulad nga ng sabi nila, ulang gaya lang. Thank you sa idea. Tulad nga ng sabi nila, normal lang. Normal lang yun. So, keep it up. Charot. Hindi. Hindi, okay lang yan. Pero, I think we just have to always remind ourselves with the amount of work na we put into what we have right now. Kasi, yun yung magdadala sa atin sa reality na lahat ng to, dahil sa hard work natin. And, totoo rin naman minsan na if we feel na we're not at our best. Oo, di ba? Sorry. Kaya nga tayo bibili mamaya, di ba? Hindi, actually gray yung color nito. Okay. Kala mo lang white. Pero yun.
Asan natuloy ako? Ito naman eh. Kaya pala gray yung ano. So, so if we Nahiya to. Hindi, I'm just in character. Pang impostor yung ganitong shoes. Okay. Tignan mo. Dinadown mo Sabi ko sarili kasi, mo. sabi ko kasi white to eh, pero in reality gray pala. Ah. So, what's the imposter? Shoes ko. Pero ito na nga yun. Ganito yon. Wow. Valid pag nararamdaman mong you're not at our best. You're not at your best. Kasi totoo naman. You can't always be your best. Yes. Pero after all, I feel like I can speak for the band na kahit nasa top man kami or hindi, we're beyond grateful for being one of the artists na nakapagtaas ng bandera ng OPM. So, Let's go! we never saw our industry as a competition, guys. It's more of a movement. Kaya we're glad to be one of the trailblazers right now Trailblazer. na nakapasok sa global scene yung music natin. Pero we want it instead to be an inspiration din sa fellow artists namin kasi it's really all about uplifting each other. Yeah. And ayun, we're happy to be a part of that movement. Tsaka alam mo, may idadagdag ako. Oh. Kasi, di ba nafe-feel nga natin yon yung imposter syndrome. Parang isa sa mga nakapagpagaan ng loob ko pagdating doon. Alam mo yung nangyari nung isang araw? Yung parang yung assurance ni Sir Martin. Oh yeah. Martin Hi, Sir Rivera. Martin. Hi, Sir Martin. Na parang sinasabi niya na parang matataas naman talaga yung mga respeto namin sa mga OPM legends natin. Pero grabe kapag sa kanila talaga nang galing, no? Grabe yung assurance na sabi kasi niya, sobrang proud niya sa amin kasi binubuhay daw natin yung OPM, di ba? Parang dati daw sila kahit gaano kalalaki yung pangalan nila, hindi nila nagagawa yung mga records na ganun dati. Pero parang sobrang proud niya sa atin kasi pinapagpatuloy natin na buhayin yung OPM. Yun nga, movement, di ba? Parang, yun yung sa amin parang ang sarap sa feeling na hindi na siya competition ngayon movement na talaga siya. Yeah. Di ba? Isang magandang assurance yun para sa amin. Para sa topic na yun. Oo. Di ba? Love you guys. Congrats. Love you, Sir Martin. Congrats, guys. Congrats. Proud of you. Proud of See you. you sa stage And bukas. syempre, lalong-lalo na sa Tapos jowas na? Ay, namin. tapos na. We love you Tapos so na ba much, yun? guys. Ha? Tapos na yung concert. Tapos na yung topic. Syempre, yung jowas natin, pasalamatan natin sila. Kasi every time na dinadoubt natin yung sarili natin, sila yung nagre-remind sa worth natin. Yeah. Ay, iyak ako. Charot. And imagine bukas, nakapalibot sila sa atin. Hala, makikita nyo kami sumusundot sa puwet na. Oo. Huwag nyo na lang pansinin, ha? Huwag nyo papansinin. Kasi Huwag wala nyo kaming likod Huwag nyo ngayon, ipa-fan cam, ha? Fun come. Fun cam. Tuntum. Hindi ako makakapangulangot. Masayang tamot. Ay, sorry. Oh. Fun come. Fun come. Fun cam. Pero ayun, thank you so much guys for sitting down with me here on top. Ito yung calm before the storm eh. Kasi, Calm! Sige, mamaya. kalma. Sige mamaya. This is the calm before the Calm storm. before. Para malinaw. And ayun, alam kong napaka physically, mentally, spiritually demanding ng Stardust kasi 3 araw yon. Sila po. Pero ayun. Pero ayun, gusto kong malaman nyo na kung mapagod man kayo second day pa lang,
May ibubuga pa kayo sa third day. Okay. Ako nice. bahala. Nice. Yan ang gusto namin. Mapipig ako pa rin kayo sa third day. Ako bahala sa inyo. Pero yun, thank you so much, guys. Thank you. Thank you guys. Thank you. Love you so much and I'm so proud of you. And maraming salamat po sa nanood ng episode namin. Sa next episode, iisa-isahin ko sila para malaman nyo ang mga personal na buhay namin. Pero as of now, ito muna po. This has been Cup of Joe. Sana po na-enjoy nyo po ang Stardust. And sana na-enjoy nyo tong Calm Before the Storm. Copy. Lunukin nyo tong ano man yung na-impart naming knowledge. Huwag nyong idudura kasi napaka sa kanilang sabi ko. napakalaman ng mga sinabi natin. Napakainit kaya dapat mag-outro na ako. Ano sabi niya? Sabi mo kasi diba, huwag niyo idudura itong sabi. Lalo na sa... Pero yun, sana na-enjoy yung episode namin. Next time, isa-isain ko yung buhay nila. So may alam tayo sa buhay nila. Pero yun, as of now, ito muna. Maraming salamat po sa pagsubaybay. See you next time here on Top, where we talk about anything and everything on top of my mind to the bottom of my heart. This is G on Top! Doon pala. Isa pa. Doon pala sa This is G on Top! Pala yung camera, yung exit yung tinuturo. Thank you, guys! Thank you.